Baka may message lang, sir. Dumating si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa DOJ nitong Lunes para sa unang araw ng pagdinig sa planner complaint na sinampa ng National Bureau of Investigation. Personal niyang tinanggap ang kopya ng reklamo patungkol sa mga umano'y irregularidad sa flood control projects at aaralin pa daw nila mga aligasyon bago maghain ng depensa. Sa panayam, itinanggi ng dating kalihim na may kinalaman siya sa anumang anomalya sa proyekto. Will you stay in the country po until the whole trial po? Yeah, of course. Pero kung allegation po, meron po kayong ibinol sa... I'm not talking to the details of the complaint of the That's why, siguro, by tingnan namin lahat. Any assurance to the public, sir? May gusto po kayo sabihin sa publiko? Well, we'll try to look into all these allegations that dapat to, certainly, I'm sure, sasagot naman natin. Wala po kayong binol sa sir. Gusto niyo po sagutin yun? Wala pa. Malinis yan. Pero itinatanong niyo pong sagot kayo, sir. No-show naman sina Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla, nagkapwa respondents din sa mga reklamo. Paliwanag ni DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez, hindi pa obligadong sumipot ang mga ito dahil ang pagdinig ay para pa lamang sa pagtanggap ng mga dokumento at records mula sa National Bureau of Investigation. This was done through their counsel, so they did not have to appear. And they are scheduled to appear at the next scheduled hearing for the submission of their counter affidavits. Ang nangyari po today is the NBI requested for additional days to submit additional documents in support of their complaint. So they were given an opportunity to do so, and at which time, sina Bong Revilla po and all the other respondents will then file their counter affidavits. Pero hirit dyan ng DOJ, maaring maagang magsumite ng depensa ang mga respondent bago pa ang susunod na pagdinig sa February 12. Umamin naman si Bonoan na may balak pa siyang bumalik sa Amerika para bisitahin ang kanyang asawang may sakit. I'm just waiting for yung schedule for the operation. Is she better, sir? Your wife? Okay naman siya? She's still undergoing medication kasi. Bagamat nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order, nilinaw ng DOJ na hindi nila maaring pigilan ang pag-alis ng dating opisyal. Kapag under sila ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Bureau of Immigration, bantay sarado. So any movement that they make across different jurisdictions will be closely monitored. And yung pag-ask nila ng permission o pagbigay nila ng notice sa DOJ is just their indication of good faith. But in the grand scheme of things, legally, yung Department of Justice is in no position to say, sige, pwede ko umalis, sige, you can stay, you can move different jurisdictions. Again, may constitutional right to travel pa po kasi sila habang hindi pa sila akusado. Samantala si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara at kontratistang si Sally Santos na parehong state witness sa flood control scandal, dumating din sa DOJ para sa nagpapatuloy na investigasyon. Si Sally Santos, kinailangan pang akayin dahil sa hirap na ito sa pag-akyat dahil sa iniindang arthritis. Dumating din ang mga PDL na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza na gwardyado ng BJMP. Naghain sila ng counter affidavit para sa kinahaharap nilang tax evasion complaint. Samantala kinumpirma naman ng DOJ na naisampa na laban sa mag-asawang Diskaya ang reklamo para sa dalawang kaso nang umano'y hindi nila pagbabayad ng tamang income tax return sa Bureau of Internal Revenue habang ang reklamo para sa iba pang 3 kaso pinasura ng prosecution. Those 3 other cases referred to, ano naman po yan, ibang tax. Hindi siya income tax, it's excise tax. And alam po natin na excise tax is under the law is payable by the importer. Nakita po ng panel na hindi importer sina Sarah and Curly, so they were not liable for non-payment of excise tax. Ang may liability po magbayad ng excise tax would be yung nag-import talaga, kung kanino nila binili yung mga kotse. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.